Yan ang malaking katanungan dyan. Ano hong koneksyon nitong si Nicolas Torre dito sa issue ng mga maanumalyang flood control projects? Kasi mga kababayan, una na hong sinabi nitong si Pinky na kung saan tinangka daw ho niyang kunin ang kustodiya para dito kay Yusek Bernardo. At itong si ex-DPWH Secretary Manuel Bunoan, naku, talagang balikbayan. Tsokolate naman dyan, sir. Pambihira, oo. Senator Ping, huwag niyo munang guluhin niya si Bunoan. May jet lag pa yan. Galing Amerika yan, napakalayo ng pinanggalingan. Hayaan niyo muna siyang mamahinga. Baka gusto niyang pumunta muna ng Baguio bago dumalo dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Pero bago yan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button. Nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Unahin na ho natin, ikangat ang pagiging superstar netong si Secretary Vince Dizon. Ito siguro ang gusto nitong si Vince Dizon, no? Maging artista, yan, no? Kikita nyo sa likod ko, nagpapatuloy ng inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sorry, Vince. So, ayan o. Nako, Senator Vince Dizon, palakpakan. Pambihira, o. Pipilay-pilay na lang tong si Vince. Puro kaururan pa ginagawa sa DPWH. So, ano yan? Micromanaging, ganon? Wala ka na bang Yusek? Ayaw mo na ba magka-Yusek? Wala na ba talagang ano dyan? Ibang mag-i-inspection dyan sa mga daan-daan na yan? Kaya kailangan ikaw na mismo mag-inspection dyan? Ayaw mo na bang kumuha ng Yusek tsaka ASEC? Lang niyang Vince Dizon to. Sayang talaga sa pera ng sambayan ng Pilipinong pagpapasweldo dyan sa mama na yan. Dito ho tayo mga kababayan, ang pinakamalaking katanungan kung bakit di umano, sabi nitong si Senator Pinky, tinangka daw nitong si Nicolas Torre na kuhanin ng ang pangangalaga dito kay Yusek Bernardo. Pakinggan nun natin mga kababayan. Game. Ang misteryo rito, Sec Ronald, yung anong papel ni Nick Torre? Nako, ano nga ba? Yun ang talaga hanggang ngayon. Maski si Yusek Bernardo, alam mo, welcome si MMDA General Manager ngayon, Nick Torre, na mag-attend sa Monday maski walang invitation. Parang iklaro lang yan. Para matanong sa namang senador, in what capacity and under whose authority Yan. na magte-take over ka o lalagay mo sa custody mo, ang ano pa rito, yung dinidescribe ni Yusek Bernardo na pinagdalan sa kanya safe house. Familiar ako doon. Kasi noong nag-iimbestiga kami ng Weteng, yun din yung safe house na doon medyo nakakumparewa best sa description pati yung lugar. Doon namin doon na nag-safe house si Sandra Cam, si Boy Mayor nung nag-iimbestiga kami ng Weteng controversy. Kaya sabi ko maraming misteryo na dapat itugma-tugma kasi Baka yung listahan nitong si Yusek Cabral kahit pa paano ma-enlighten tayo sa misteryong nangyayari na to dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Kung maaari, kailangan kahit sana'y konsidera tapos ibangga na lang natin dyan sa GAA yung mga proyektong nakalagay doon sa listahan. Hindi naman necessary na dapat paniwalaan. Kung ano lang yung napasok sa NEP at tignan natin kung alin yung naisakatuparan, alin yung mga naging guni-guni. Base nga sa yung mga bukalabularyung ginagamit dito sa mga maanumalyang flood control project. Di ba, Ping? very interesting actually. Was it a request, Senator Ping, o was it a command na dapat siyang sumailalim sa kustodiya po ni General Torre? At sino po nag-request ba? Hindi. Kailangan alamin. Ang kwento ni Yusek Bernardo, nabanggit niya na sa amin to noon kaya lang nawaglit sa isip ko. Pero dahil nga itong mga pangyayaring ganito, pinuntahan ko ulit siya, nagbit ulit kami So mas kumuha pa ako ng umahanap siya may nilapitan siya isang grupo na natatakot kasi siya Kasi wala naman siya sa Senate custody kasi nga hindi namin siya kinontempt kasi voluntary siyang naglahad ng kanyang testimonya. So naghahanap siya ng parang safe na sanctuary. So yung grupo na napuntahan niya,
Yun nga, meron kaming pwedeng paglagakan. Pero nung dinala nga siya sa safe house, nagulat siya, pati yung kasama yung mga anak niya Apo. pati yung lawyer. Ba't biglang pagtingin nila, si Victoria yung nandun. So doon na siya kinabahan. Wow. Bakit ako dito matatan over? So gumasa ng paraan para uuwi muna ako, kukuha ng gamit, something like that. Eh, hindi na siya bumalik. Tapos kinuwento niya nga sa amin yon. Oo. Kasama ko yung... Baka nandun na yung si Amina Pangandaman, nasa safe house na yung si Adrian Bersamin. Di ba? At yan si Try G. Bolivar. Baka nasa safe house na sila. Kaya ngayong mga panahon na to, hindi na ho natin sila mahagilap. Di ba? Kailangan na ho talaga magkaalaman nasa na yung mga individual na yan. Ngayon, pagka hindi lumitaw yan sa Blue Ribbon, anak ng tokwa, walang kwenta yung hearing na yan kung walang makukontempt bukas. O kaya mamaya kung sakaling bukas nyo mapapanood to. Walang kwenta yung ginagawang hearing na yan kung walang makukontempt ngayong araw na to. Di ba? Yung Ping Lacson to. Oo. Rekta ho tayo dito sa interview nitong si Pinky. Ay, dito ho muna pala tayo. Matindi ho itong mga kababayan. Ako advice ko lang hayaan nyo ho muna magpahinga ng konti itong si Secretary Bunoan, di ba? Ex-DPWH Manuel Bunoan returns to country, immigration, palakpakan. Yan sinasabi ko. Pag walang tinatago, malakas ang loob. Ay baka nasa safe house na rin to. Mahirap na pagbaba niya dyan sa aeroplano. Paglabas niya ng immigration, paglabas niya ng airport, diretsong safe house na to. Hoy, Pinky, makibalita ka dito. Isa to sa mga key player, isa ito sa mga main character, ika nga sa pelikula. Hindi ho ito extra. Yung si Diskaya, pawang mga extra lang yung mga yan. Ito yung mga main character, ito yung utusan, ito yung assistant ng main character dito sa pelikulang nangyayari na to. I-secure nyo tong isa na to. Ano sabi ko dito sa Batas PH? Ito, Bunoan is back. Welcome back, sir. Namiss ka namin. Pambihira, oo. Just in, former Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunoan is back in the country according to Bureau of Immigration. Palakpakan, ibang klase. Bunoan arrives on Sunday morning, January 18, aboard a China Airlines flight from Taipei. Ayos talagang ito si Bunoan Ito mga kababayan ng ilan sa mga post ng mainstream media kaugnay dyan sa pagbabalik na yan netong si Manuel Bunoan. Ang masasabi ko lang dyan, huwag nyo muna masyadong stressin yung mama. Baka biglang magpunta ng ang tag dito? Yung Cannon Road, mahirap na. Trillanes, kailangan umano ng taong bayan na maibalik sa Senado. Ayon sa isang vlogger. Yung vlogger na yun, kuha ka ng bato, ipukpuk mo sa ulo mo. Anak ng tokwa. Anong ibalik sa Senado? Trillanes dapat maibalik sa Senado ayon sa isang vlogger. Sino kaya ito vlogger na to? Anak ng to. Fake news siguro itong site na to. Lyrical Universe. Pangalan pa lang fake news na. Wag na ho natin pinagpapansin yung mga ganyan. Baka nakapulburon din yung gumawa ng post na yan. No? Kaya naman dito na lang ho tayo kay Bunoan dahil yan ngayong araw na to, yan ang isa sa mga magandang bagay na nangyari sa Pilipinas. Umuwi ang assistant ng mastermind dito sa issue ng mga maanumalyang flood control scandal. Ito, rekta ho tayo kay Pinky. Pinky! For Monday's hearing. Una sir, na-issue na ba, na-serve na ba yung mga subpoena na ito at may nag-confirm na ba ng kanilang attendance? Yes, na-serve na, I think, as of this morning, na-serve na sa kanila lahat. May nag-confirm na po ba doon sa 12 na yun? Yung iba naman nandun sa Senate hindi naman kailangan pa yung confirmation, pero so far, wala naman nagre-respond na hindi sila makakarating. Alright. So sir, all 12 subpoenas na-serve na? That is correct. Opo, as of this morning. Sir, in the case of former Congressman Zaldico, saan po isinerve yung subpoena considering there's already an arrest warrant against him pero hindi pa nga po siya nakikita and there's information na nasa Portugal siya? Doon sa registered address niya dito sa Pilipinas. Which is in? Valle Verde. So sir, we're not expecting any answer or attendance from Zaldico at this point? I don't know kasi Monday pa naman yon. So let's see over the weekend kung may magko-communicate. Pero sir, again, yung online attendance, it's not possible.
kapag Blue Ribbon hearings? Kung magre-request ng online na attendance o via Zoom, kailangan nandun siya sa loob ng embassy grounds o kaya sa konsulada. Dahil kailangan ma-authenticate na sila mismo at yung kanilang pagsumpa maging valid. Opo. Sir, si former Secretary... Bumira, yung mga hearing-hearing dyan, yung kinandak nitong si Aling PhilHealth, itong si Risa Hontiveros, wala mang via Zoom lang eh. 'Di ba? Yung ginamit niya para magiba itong si Pastor Kibuloy, 'di ba? Zoom lang. Yung mga ika nga binayaran nila para gibain itong si Pastor Kibuloy, 'di ba? Via Zoom lang, wala namang tag dito, wala namang embassy, daming kaartehan nitong si Ping, kaya walang matinong lumalabas diyan sa Blue Ribbon na yan dahil sa kaartehan nitong Mama Secretary Manny Bonoan is also in the United States. Nag-request daw po siya ng extension nung kanyang stay doon sa California until February due to issues with her wife's medical procedure. Paano po yun, sir? Mag-i-issue pa rin ba ng arrest warrant sa kanya kung hindi siya sisipot sa Lunes? Hindi. We're verifying with the DOJ kung totoo yung sinasabi niya na binigyan siya ng extension o pinayagan na ma-extend kasi yata ang pinagpaalam niya nung umalis siya hanggang December 17. Now, kung totoong pinahintulutan siya ng DOJ... Wala na ho, nung isang araw to, kahapon ata tong interview na to. So, nandito na si Bunoan, kaya dapat tayo magpalakpakan, di ba? Anak ng tokwa, pipit-pitin nila yagba mo dito, Bunuan. Hindi literal ha, huwag niyong literal. Ibig sabihin, talagang hindi kayo palulusutin dito sa isa na to pagka sinabing pipit-pitin ang mga yagba nyo dito sa issue na to pagka hindi kayo nagsabi ng totoo. Ngayon, kung talagang tayo naman kasi hindi naman tayo maasa na magkakaroon tayo ng matinong resulta sa mga gagawin na to ni Pinky. Real talk lang ho mga kababayan, wala ho tayong inaasahang magandang resulta dito. Lalo na ang mag-iimbestiga aso ng mga oligarko at ang pinoprotektahan niya aso din ng mga oligarko. Bata si Martin Romualdez, bata si Marcos Jr. Ang mga nai-involve taga-administrasyon. Paano ho tayo makakaasa na magiging parehas o talagang para sa sambayan ng Pilipino ang gagawin nitong si Ping Lacson Boytago, di ba? Na mag-extend, then maybe it's but fair na i-withdraw namin o kaya tuloy pa rin yung subpoena and then kung hindi siya dumating, mag-issue na lang ng show cause order sa kanya explain kung bakit hindi siya nakarating. Pero hindi na po ipapakontempt. Kung satisfactory yung kanyang explanation at ito naman ay nag-confirm naman, dinalidate ng DOJ, then hindi siya i-contempt in fairness. Sir, how about Orly Guteza? Kasama siya dun sa pinasabpina. Any indication that he's coming on Monday? Walang indication as of now. Let's see. Baka naman biglang dumating. Pero again, sir, kung sakaling hindi pa siya sumipot on Monday, arrest warrant na yung kasunod nun. Hindi pa siguro. Let's see kung ano yung kung first time siyang naimbitahan ngayon, ang procedure kasi is ang susunod saka isusupina. Alright. Pero kung supina yung nakaraan, hindi siya dumating at sinupina uli ngayon, pwede siyang i-cite for contempt. Alright. Senate President Tito Soto also said he has signed the subpoena duces tecum for DPWH documents. Kasama na ba doon, sir, yung Cabral files? Oo, naka-indicate naman lahat doon. Nakalista lahat doon, yung SARO, yung Cabral files, yung MIPS at saka yung PCMA para matukoy yung sinasabing mali-maling grid coordinates. At may magpapadala sila ng tao para ipakita sa atin kung paano nila na-conclude na mali-mali yung grid coordinates na isinumite sa Malacanang. Sir, yan din yung mga documents mismo na kinumit na ni DPWH Secretary Vince Dizon na isusumitin. Matindi ho ito mga kababayan. Matindi ho ito. Matindi ho ito mga kababayan. Ang sinasabi na yan na mali-mali. O paano ba yan? Paano ba yan, Sek Bunoan,
Si Ping Lacson na mismo nagsabi na mali-mali daw yung mga coordinates na sinusumiti mo daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang ang dating dito dahil nagurgur na si Cabral, wala nang ibang pagbubuntunan na sisi. So, kasi ang packaging before, si Cabral lahat. Natatakot si Cabral natatakot si Bunuan kay Cabral. Na talagang napaka-makapangyarihan ni Cabral, kaya niyang kausapin ng kung sino-sino sa pamahalaan. Di ba yun ang packaging? Ngayong nagurgur na si Cabral, sino pa ang pangtatag nila ng butas? Pagkagurgur ni Cabral, o pansinin niyo mga kababayan, ano yung susunod na naratibo nila? Akala ko siguro nila hindi natin nababasa yung mga galaw nila. Maya-maya, si Bunuan na ang pinutukan nila. Kesyo, mali-mali daw yung coordinates. Pansinin nyo ho yan mga kababayan. Kahit dyan pa lang makikita na ho natin na talagang inuurur nila ang sambayan ng Pilipino. Diyan sa mga kabalbalan nila na yan. Oy, Ping Lacson! Langya ka, tumanda ka na lang sa gobyerno, perwisyo ka pa rin hanggang sa ngayong mga panahon na to. Langya ka. Na isusumite niya? Based doon sa usapan namin, yun din yung pinadala kong mga dokumento, sa subpoena doon sa STECOB na listahan ng mga dokumento. And sir, on Monday, i-reveal ba yung officials involved in budget anomalies, budget insertions, and allocables? Maaasahan ba yun ng publiko sa Lunes? Tingnan natin. Kasi kailangan i-authenticate ng ng departamento para maging official record. Kasi ang napag-alaman ko, hindi na ganun ka-stricto yung role ng evidence. Hindi na talagang masyadong restrictive. So, dati kasi kailangan original, tapos ang magte-testify yung mismong gumawa o nag-prepare ng dokumento. Pero mukhang nirelax na yon. Mukhang yung meron lang official capacity na makapag-attest na talagang official documents ng departamento, baka ubra. Pero once na hindi naman i-authenticate, kasi ako mismo, may mga dokumento ako na gusto ko ipakita sa mga taga-DPWH na dadalo kung i-authenticate nila o hindi. At kung halimbawa hindi nila ma-authenticate, hindi nila masabing totoo ngang sa amin ito, hindi ko rin pwedeng i-insist na ilabas yun. Kasi otherwise, hindi yun official documents. Pero sir, yung mga documents na DPWH na mismo yung nag-submit, pwede nang itackle in detail on Monday? Siyempre, kasi official na yun At ita-turn over nila. Ang labo ho nun mga kababayan. Ang magdidikta kung alin ang pag-uusapan, DPWH, yung ahensya na nababalot na sandangukal na kabalbalan, anak ng toka, hindi ba pwedeng isapina na lang natin lahat yan? Kung ano man ang meron sila dyan, di ba tapos pagtatanungin na lang natin sila kung para saan, sino naglagay, sinong proponent, sinong nakaisip. Hindi ba pwedeng ganon? Anak ng toka, paano pagka chineripik nila yung mga dokumentong ibibigay sa komite? Di ba? Ang labo naman yan, Pinky, kaya ka pinagbakamalang baklite Puro ka kasuputan mga pinaggagawa mo Officially sa Blue Ribbon Committee, so pwedeng pag-usapan yon. So sir, doon sa mga documents na yun na pwedeng pag-usapan, makaka-assure ba yung publiko na may maririnig silang mga pangalan nung possible proponents doon sa mga documents na yun, hindi executive session? Ayaw kong pangunahan. Hintayin natin yung mga taga-DPWH. Mas maganda kung sila yung magsabi kasi sa kanila dapat nag-originate yung mga dokumento na yan. Alright. Sir, naimbitahan po ba si Congressman Leviste sa hearing and nagsabi ba siya kung makakapunta siya? You earlier said pwede silang mag-compare notes ng DPWH. Tama yun, naimbitahan siya. Siya yung unang-una nga doon sa listahan ng mga in-invite na resource persons. Hindi ko sigurado kung siya mismo hindi raw siya sigurado kung makakarating. Hindi ko alam yung dahilan, pero gusto niya raw magpunta kung siya lang ang masusunod. Alright, so aabangan pa po natin yung attendance ni Congressman Leviste. Sir, tama yun. Sir, puntahan ko po yung mga state witnesses. The DOJ now considers 4 personalities state witness sa flood control probe. Sina Henry Alcantara na nasa Senate detention pa rin, si former USEC Roberto Bernardo, si Gerard Opulencia. Nakasama sir sa pinapasabpina po ng Senado and yung contractor na si Sally Santos. Lahat po ba yung 4 na yan ay dadalo sa hearing on Monday? And paano po yung arrangement? At least sina Alcantara, si Yusek Bernardo, nagkausap kami, dadalo siya para i-testify niya yung patungkol kay General Nicolas Torre.
Si Alcantara, nandyan lang naman sa Senado, kaya siguradong pupunta yon. Yung iba, wala naman pasabi na hindi makakarating. But of course, bound sila ng kanilang Yari ho si Tory dito. Yari ho si Tory dito, sigurado. Anak ng toka. Ang magpapatutoy si Alcantara. Tingnan na lang ho natin mga kababayan. memorandum of agreement na pinirmahan sa Witness Protection Program sa DOJ. So, I assume, pagdating nila, kasama nila yung taga-DOJ para mag-guide sila kung ano lang yung kanilang pwedeng isagot o sabihin. Kasi meron silang commitment, meron silang usapan na gagamitin ebidensya laban doon sa kanilang mga implicate. Meron silang restriction na ganon, limitasyon. So tingnan natin. Nangyari na naman ito nung nakaraang sumipot si Undersecretary Bernardo na siya nag-a-apply. May katabi siyang taga Department of Justice na nagko-confirm muna siya bago siya sumagot sa mga tanong. So, just to make sure na sang-ayon pa rin, alinsunod pa rin sa MOA yung kanyang mga sinasabi. Ganun ba, sir? Tama yun. Kasi kung wala namang kinalaman doon sa mga kasong nagte-testify sila, hindi na saklaw yun ng MOA. Halimbawa, yung katatanong si Yusek Bernardo, totoo ba na ite-take over yung custody mo ni Jan Torre? Pwede niya sagutin yun kasi malayo yun doon sa kanyang pinasok na kung saan in-implicate niya sina former Secretary Bonoan at mga ibang personalidad, mga ibang members ng Congress. So, yun, siguro may mga limitasyon sa pagsagot niya tungkol doon sa sakop ng kanyang Memorandum of Agreement. And sir, what do you make of the DOJ's decision to exclude or hindi tanggapin sina Bryce Hernandez at JP Mendoza dun sa Witness Protection Program? May mga ano sila diyan May mga procedure, may mga sinusunod sila diyan na batayan kung bakit hindi tinanggap at bakit tinanggap yung iba. Sa tingin po ba ninyo? Yan nga yung ina-advise namin kina Bryce Hernandez, Kapag ikaw ay nag-commit na magsasabi ng katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan, dapat pangatawanan mo. Kasi nangyari sa amin noon, even before nagsimula yung sa Blue Ribbon, nagkaroon na kami ng paunang ugnayan kasi kumontak sa akin yung abogado nila, nagkita kami, dalawa sila ni JP Mendoza. Yun na yung pinaalala ko sa kanila. Kung kayo nagvo-volunteer, kailangan totohanan, hindi pwedeng half-truth o kaya half-hearted yung inyong pagdulog. As it happened, hindi talaga sila ganong katotoo na fully cooperate. Kasi nga yun lamang nung pinayagan naming lumabas si Bryce Hernandez para kunin yung mga records sa kanyang bahay. Iniwan niya yung kanyang computer, hindi niya binigay doon sa OSAA na nagpunta doon sa kanilang bahay. So ibig sabihin, meron siyang hindi talagang bukal sa loob. Kaya paano namin siya i-rekomenda, Kasi maski pa paano, sa tingin ko may bearing yung kung i-rekomenda ng Senado na pumasok sila, i-admit sila sa Witness Protection Program. So ito rin yung gusto kong sabihin sa kanila pagdating sa Monday, na bibigyan namin sila ng pagkakataon para talagang fully cooperate, sabihin lahat, at baka sakaling kami o kaya through Senate President Soto, i-recommenda pa rin namin sila sa WPP. Otherwise, wala kami magagawa. Sir, prior to this, Nako, matindi ho yan mga kababayan, Kung ako sa kanila, wag na lang i-recommenda kasi wala rin naman mangyayari, anak ng to. Kasi aasahan natin, Tuta Soto at itong si Ping Lacson Boy Tago. Sa tingin niyo ba merong magandang magiging resulta yung hearing na yan? Di na ho tayo aasa, pero dahil nga Monday, panahon talaga ng sinima, ano lang ho tayo para ho tayong manunood ng teleserye dyan sa hearing na yan. Pero yan, ang sigurado ho natin dito, wala hong matinong kalalabasan ang ikakandak na hearing na yan ng Blue Ribbon bukas. Ma'am, ngayon. hindi po sila ni-recommend for WPP ng Senado? Wala nga kasi hindi sila nagko-cooperate Okay. Maraming tinatago. Hindi ganoon ng samantalang si Yusek Bernardo, maski nakailang testify na siya, nagsusupplemental affidavit siya doon sa mga naalala niya. Si Alcantara ganun din kasi si Alcantara sa pagdinig sa Senado, pati yung pakipag-ugnayan niya sa DOJ,
mukhang nasatisfy yung requirements ng DOJ para maipasok sila sa WPP. Alright. Sir, punta po ako kay former Speaker Martin Romualdez. He denied using the Discayas as front in the purchase of any property. Ang sabi niya, hindi pa raw sila nagmi-meet. Will this be still looked into on Monday? And a-attend po ba yung dating may-ari nung nasabing property? May resource persons kami iniimbitahan na merong personal knowledge ng tungkol sa role ni Curly Discaya tungkol doon sa bahay na yon na tinutukoy. No? Totoo yung sinabi na hindi naman nakapangalan kay Curly Discaya yung bahay. Pero merong magte-testify. Katunayan, nagda-draft na sila ng affidavit nila para magpatotoo na magbibigay sila ng detalye kung ano yung naging role ni Discaya tungkol doon sa bilihan ng bahay na yon. So ito po, mga resource persons, pero hindi yung mismong may-ari ng property as you earlier said during the kapihan, sir. Nagkausap kami ng dating may-ari ng bahay. Wala naman siyang personal knowledge kasi yung sa kanya, yung sa pagbebenta ng bahay. Alright. Pero ang may personal knowledge doon sa naging role ni Discaya, yung dadalo sa Lunes. Alright. Sir, to shed light on that issue, inimbitahan po ba si former Speaker sa hearing on Monday? I recall before, nag-meet na po kayo supposedly with Senate President Tito Sotto and si former Speaker, pero hindi naman din po siya umattend nung last hearing. Hindi ako nakapag-meet kay Speaker Romualdez. Si SP Sotto? Pinadala namin sila ng invitation kasama yung iba pang mga congressmen through the House Speaker. Pero minabuti nila na hindi mag-attend. At yun, umiiral naman, tulad na sinabi ko na umiiral yung Interparliamentary Courtesy na hindi namin sila pwedeng pilitin. Voluntary lamang. Ganon din kay Congressman Toby Tiangco na siya talagang dumalo siya. Ganon din kay Congressman Leandro Libiste. Kung hindi siya pupunta, hindi namin siya pwedeng pilitin. Alright. So lahat po ng mga congressman na yon, including si former Speaker, ay invited on Monday through an invitation sent, of course, through the House of Representatives kay Speaker Bogie D. Hindi na namin inibita si Speaker Romualdez kasi nga, nung una, hindi na siya dumalo. Alright. Ang naimbitahan lang namin na member ng Congress, si Congressman Leandro Libiste. Alright po. Sir, you earlier challenged si Senator Amy Marcos na dumalo na sa hearing sa Monday sa gitna nga po ng medyo word war na nangyayari po sa pagitan ninyong dalawa. Pero ang sabi niya last time daw, kahit 10 minutes hindi siya pinagbigyan, and quote, balato ko na sa kanila yon. Your reaction, sir, for the record? Ayoko na mag-comment, ayoko na siya pag-usapan, tinuldo ko. Ayaw na niya kasi doon sa argumento na bakalita siya, hanggang sa ngayon, di pa rin siya nakakasagot. Kaya ayaw na niyang magkomento sa kung ano pa man ang sinasabi nitong, hindi ka mananalo doon, anak ng toka, yung certified na bakalita, si Amy Marcos. Paano ka mananalo doon? Ko na yung tungkol sa aming sagutan dalawa, I think I've said enough and tama na yon. Kasi walang katapusan ito pagka magkokomentaryo uli ako. Wow. Mabuti na yung nasabi ko na lahat and dapat kong sabihin. So, okay. Nasabi na daw niya lahat ng dapat niyang sabihin. Marami pa kaming gustong marinig. Bakit? Ano yung mga gusto naming marinig? Tunay ka ba talagang lalaki, di ba? Tanggalin mo yung pagiging baklita mo at itong si Senator Bato de la Rosa, wag mong pinapakialaman. Ang daming pinapakialaman. Okay na yon. I understand, sir. Sir, just a few last questions on developments today. President Marcos said the ICI, Independent Commission for Infrastructure, is coming to an end. Nako. May loose ends na lang daw po siguro na natitira, pero wala pa siyang desisyon if kailangan pang mag-appoint ng new members of the commission. Your thoughts on this, sir? Well, based on what I heard, hanggang parang March 1, yung kanilang timeline na susundin. Sa akin, marami na rin na yung contribution yung ICI at nagkulang na rin yung mga miyembro eh. So kung nagwa-wind up na sila ng kanilang trabaho, nandiyan naman yung DOJ, nandiyan yung NBI, nandiyan yung PNP, mga investigating bodies na pwedeng magpatuloy nung kanilang ginagawa. Ngayon, kung maipasa yung batas, yung Independent People's Commission, ibang usapan yon kasi
depende sa executive department kung i-organisa nila bilang isang institusyon, no? Isang body, mapa permanente man o kaya may parang may ang tawag dito, mayroong kung hanggang kailan mag-exist, nasa sa kanila yon. May sunset provision, sir. Yeah, sunset provision, correct. Thank you Apo. very much. Sir, finally, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla said meron daw pong panibagong flood control cases na ihahain sa Sandigan Bayan ngayong araw supposedly, sir, or on Monday daw po. Any information, sir, na nakuha nyo on who the respondents could be? Wala. Mabuti yun kasi alam mo, nainit na rin talaga yung mga kababayan natin eh. Kaya lang, hindi rin talaga natin maapura sila dahil hindi ganun kadali ang magsagawa ng preliminary. Madali lang. Nakananto ko. Walang mahirap dyan. Madali lang yan. Di ba? Napakadali niyan. Ako mag-iimbestiga dyan. Baka 2 araw lang yan. Nakakulong na yung mga talagang magnanakaw dyan. Pero, dahil nga ang involved dito sa isa na to, mga malalaking tao sa Malacanang at dyan sa House of Representatives, malabo hong mangyari talaga na matuldukan yung issue na yan. Sino ba? Paulit-ulit na lang ho kasi tayo eh. Di ba? Sino ba nagtalaga kay Boying Remulla dyan sa ombudsman? Paano mareresolve yung issue na yan kung nagtalaga sa kanya? Yun pala ang tinuturong mastermind ng mga umaareglo sa budget nung nagdaang kongreso. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Wala ho talagang kakwenta-kwenta itong si Pinky. Mapaaway nilang dalawa ni Aimee o dito sa issue ng mga maanumalyang flood control o dyan sa Blue Ribbon Committee. Wala ho talaga siyang sinabi. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.